Ikalawang update nga tayo pagdating sa laban ng Signal at ng Creamline Cool Smashers. Matapos ngang matalo ang Signal sa set 1, eto naman pagdating sa set 2, mukhang tay na tay nga ang laban nila sapagkat kung kanina nga ay medyo natatambakan ang Signal HD Spikers. Ibahin ninyo pagdating sa second set, buhay na buhay ngayon ang nasabi nating team ng Signal at kitang-kita naman natin na medyo nag-iba nga ang galawan nila sa loob ng court. Lalong isip, inilabas muna, samantalang ibang players muna ang pinasok nga ni Coach Shaq De Los Santos. Nagbalasa na nga siya ng mga players. Gayon rin dito sa Creamline Cool Smashers, inilabas na nga itong si Sheena Turing sapagkat nagkakaroon nga ng error. Gemma Galanza, kinakailangan talaga sana natin ngayon na makarami ng score itong si Gemma para mapanatili nga natin na manalo ang team ng CCS. Pero eto na nga ang nangyari. Sa isang set nga ni Kyle Negrito sa back row attack ni Gemma ay nag-error at sa ikalawang spike ni Gemma ay muli na naman itong nag-error. Nako, Creamline Cool Smashers, kinakailangan magising na kayo dahil si Erica Santos ay nabigyan na naman ninyo ng kumpiyansa. Mukhang sunod-sunod na naman ang magandang scores na ipinapakita nga ni Santos. Samantalang ang Creamline Cool Smashers medyo matamlay nga sila pagdating sa second set. Isang set pa lang ang kanilang napapanalo kung kaya hindi pa tayo nakakasigurado na sila na makakasungkit ng bronze medal. Lalo't si Gemma Galanza, medyo bumaba nga ang level ng kanyang inilalaro pagdating sa second set. Kinakailangan talaga mag-level up ang ibang mga players ng CCS kung gusto nilang mapagtagumpayan ang kanilang laban kontra sa Signal HD Spikers. Samantalang si Coach Sharon Meneses ay maaga-aga nga itong napa-time out dahil nawalan raw sila ng receive at pangit raw ang mga set, kung kaya medyo ibabalasa na naman ni Coach Sharon Meneses ang mga players. Michelle Gamit ipinasok na at naka-scores. Grabe talaga ang laban pagdating sa second set. At buti na lang bago magtapos ang second technical timeout sa second set, nakadikit nga ang Creamline Cool Smashers at lumamang pa nga sila ng 2 puntos. Maganda rin kasi ang ipinapakita sa loob ng court ni Michelle Gumabaw kung saan nakaka-14 puntos na agad itong si Michelle. Samantalang itong si Erica Santos ay nakaka-7 puntos pa lamang. Opposite hitter talaga ang bumubuhay ngayon, both team. Pero syempre mas lamang ang Creamline dahil nga itong si Michelle Gumabaw at mas ginalingan niya talaga kontra nga kay sinasabing MVP raw di umano na si Santos. Pero syempre mukha talagang ang Creamline talaga ang magwawagi kahit sa second set ay hindi nga nagpapatinag ang CCS kontra sa Signal. Pero syempre eto na nga, umaarangkada na ang Signal HD Spikers sa duluhan na laban. Grabe kasi si Gemma Galanza, ang kanyang mga drop ball ay madalas nga itong mablock at huling-huli. Hindi ko masyado nakikitaan ngayon si Gemma ng aggressive attack. Mukha talagang pahulog-hulog lang siya, hindi kagaya nga dito sa Signal na talagang umaariba na ngayon ang kagalingan. Maging si Heather Ginoo ay umi-score. Grabe mga ka-sports natin dyan, no? 3 nga ang kalamangan ng Signal HD Spikers at napanatili nga nila yan kung saan nagkaroon pa nga sila ng set point. Grabe, 21-24 nga ang scores, pero ang Signal mukha talagang napako na sila sa scores na yan dahil nga nahabol pa nga sila ng kupunan nga ng ating Gemma Galanza. Iba talaga ang nasabi nating Creamline, ayaw magpakabog. Nagtuloy-tuloy nga ang magandang nilalaro ng Creamline Cool Smashers at hanggang sa duluhan na laban ay eto na nga, nagkabaliktad na. Tinapos na nga ng Creamline sa score na 27-29. Sayang talaga ang Signal, panalo na, naging bato pa. Muli, congratulations sa ating CCS. Nakalusot nga sila sa second set. Isa na lang.